Lumaki si Rebecca sa isang marangyang tahanan sa Quezon City. Nasa kanya na ang lahat ng maaaring hangarin ng iba. Pera, edukasyon at magandang kinabukasan. Ngunit sa likod ng mga mamahaling dingding ng kanilang bahay, araw-araw niyang nararamdaman ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kayamanan. Yon ay ang pagmamahal. Habang ang kapatid niyang si Rica ay paborito ng kanilang ina na si Felisa, si Rebecca ay tila laging kulang. Sa kabila nito, pinili niyang manatiling mabait at umasa na balang araw ay may tatanggap din sa kanya bilang tunay na bahagi ng pamilya. Nagbago ang lahat nang makilala niya si Falcon, ang lalaking nagpakita sa kanya ng pag-ibig. Gusto niyang umalis sa tahanan na hindi siya napapahalagahan. Kaya nang inalok siya ng kasal ni Falcon, pumayag siya kaagad. Pero paano kung ang lalaking pinakasalan niya hindi pala ang lalaking inaasahan niya? Ako si Skylar at sabay-sabay nating subaybayan ang kwento ni Rebecca. Maliwanag ang buong mansyon ng mga Valdez sa Quezon City. Mula sa malalaking chandelier hanggang sa mamahaling dekorasyon, kitang-kita ang kayamanan ng pamilya. Ngunit para kay Rebecca, wala ni isa sa mga yon ang nagbibigay ng init na matagal na niyang hinahanap. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid habang inaayos ang simpleng cream-colored na damit na isusuot niya para sa kaarawan ng kanyang ina na si Felisa. Tahimik niyang pinagmasdan ang sarili. Hindi naman siya pangit. Hindi rin naman siya pabaya sa sarili. Pero sa tuwing titingnan siya ni Felisa, para bang may mali palagi. Maya-maya'y bumukas ang pinto. Pumasok si Felisa habang nakasuot ng mamahaling gown at kumikislap na alahas. Sinulyapan siya nito mula ulo hanggang paa. "Rebecca, yan na bang isusuot mo ngayong gabi?" Tumango agad si Rebecca at bahagyang inayos ang dress. "Opo, Mama." Napailing ito. "Hindi ko maintindihan kung bakit palagi kang namimili ng mga damit na nagpapamukha sa iyong matanda. My goodness, Rebecca." Napakagatlabi siya at tiningnan pa ulit ang suot niya. "Parang maganda naman po ito sa akin, Mama. Gusto mo po bang palitan ko?" Napairap ito. "Yes, marami tayong bisita mamaya. At ayokong isipin nilang wala kang class. Minsan naman sana'y matuto kang magdala ng sarili mo." Bahagyang kumirot ang dibdib ni Rebecca. Lumapit si Felisa sa closet niya. Naghanap ito ng damit. Nang may makita, ibinigay agad sa kanya. "Yan ang suotin mo." Tiningnan ni Rebecca ang dress. Isang itim na pangit ang tabas. Yun ang dress na ayaw niyang suotin. Regalo ng mama niya kaya hindi niya magawang i-dispose. Pero sa totoo lang, ayaw niya ng damit na yon. Nagmumukha kasi siyang parang bangkay. Para sa kanya, maganda naman siya. Masyado lang talagang maputla at pitit. May mga binabagayan lang na mga damit. Hindi katulad ng kapatid niyang si Rica na parang kahit basahan yata ang suotin, maganda pa rin. "Maayos naman po ito, Mama." Mahina niyang sagot. "Parang mas okay pa po itong suot ko." Tumaas ang isang kilay ni Felisa. "Anong mas maganda? Mas maganda to. Saka hindi ba regalo ko to sa'yo nung nakaraang taon? Hindi mo ba na-appreciate? Sinasabi mo bang pangit ang regalo ko?" Umawang ang bibig ni Rebecca. "Hindi naman po sa ganun, Mama." Napatingin siya sa damit. Ayaw niya talaga yon, pero ayaw niyang ma-disappoint ang kanyang ina. Sige po." Pinilit ng ngumiti ni Rebecca. "Eto na lang po ang susuotin ko." Tumango-tango si Felisa. "Mabuti naman at nakikinig ka. Ang tanda mo na pero hindi ka pa rin marunong pumili ng tamang damit para sa'yo. Tingnan mo si Rica. Natural ang dating niya kahit hindi siya masyadong mag-effort. Yon ang malaking kaibahan ninyong dalawa." Pagkatapos sabihin yon ay lumabas na agad si Felisa. Naiwan si Rebecca na nakatitig sa nakasarang pinto. Mga salita lang talaga ng mama niya na nagkukumpara, sobrang nakakaapekto na sa buong pagkatao niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang ina. Bakit sa lahat ng ginagawa niya, palaging may mali. Bakit kahit minsan ay hindi siya nito magawang mapuri. Maya-maya'y pumasok naman si Rica.
Bit-bit nito ang cellphone habang nakangiti. Hoy, ready ka na pala. Ang daming nagko-comment sa pictures ko para sa birthday ni Mama. Nakakatuwa kasi parang lahat sila excited makita ako mamaya. Feeling ko nga, mas marami pa sila na gusto akong makausap kaysa sa celebrant. Nakakatawa pero nakakakilig din. Ngumiti si Rebecca kahit pilit. Good for you, Rika. Hindi niya sinabi ang totoong nararamdaman. Hindi rin naman yon maiintindihan ni Rika. Lalo pat si Rika ang laging pinupuri, paborito at laging may ginagawang tama sa mga mata ng mama nila. Pagsapit ng gabi, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga kamag-anak, kaibigan at business partners ng pamilya. Punong-puno ng tawanan ang buong bahay. Ngunit kahit nasa gitna siya ng maraming tao, pakiramdam ni Rebecca ay nag-iisa siya. Nakatayo siya sa gilid habang umiinom ng juice nang marinig niya ang usapan ng ilan sa mga kaibigan ng kanyang mama. Hindi talaga sila magkamukha ni Rika. Magkaibang magkaiba. Mas maganda talaga si Rika. Nanigas si Rebecca. Hindi niya sinasadyang mapakinggan ang usapan ng mga ito. Ngunit hindi niya magawang umalis. Parang may kung anong pumipigil sa kanya. Si Rika kasi, kamukhang-kamukha ni Felisa noong bata pa. Pero si Rebecca, ewan ko ba? Wala akong makitang pagkakahawig. Saad pa ng isa pang bisita ng kanyang ina. Bahagya itong sinaway ng kausap. Nako, huwag kang malakas magsalita ng ganyan. Baka marinig. Totoo naman, kahit ilong, mata, kutis, wala. Napayuko si Rebecca. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi yon ang unang beses na narinig niya ang ganoong klase ng komento. Ngunit ngayong gabi, tila mas tumimo yon sa kanyang isip. Bakit nga ba iba siya? Bakit parang hindi siya kahawig ng kahit sino sa pamilya? Natapos ang selebrasyon, pasado 11:00 na ng gabi. Isa-isang umalis ang mga bisita. Unti-unting tumahimik ang buong bahay. Ngunit hindi matahimik ang isip ni Rebecca. Nakaupo siya sa kanyang kama habang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang mga sinabi ng mga kaibigan ni Felisa. Hindi kami magkamukha ni Mama. Parang galing siya sa ibang pamilya. Ibang-iba ang itsura niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Paano kung tama sila? Paano kung hindi talaga ako tunay na anak ni Mama? Mabilis niyang iniling ang ulo. Imposible. Kung ganun, bakit hindi ko alam? Bakit walang nagsabi sa akin? Pero habang mas iniisip niya yon, lalo lamang siyang naguguluhan. Napatingin siya sa lumang bookshelf sa kabilang bahagi ng silid. Naroon ang mga photo album ng pamilya. Matagal na niya yung hindi nabubuksan. Dahan-dahan niya yung kinuha. Pagkatapos ay naupo siya sa sahig. Isa-isa niyang binuklat ang mga pahina. Mga larawan ng bakasyon, graduation, birthday at reunion. Nakangiti ang lahat, mukhang masayang pamilya. Ngunit habang tumatagal, may napansin na si Rebecca. Bakit parang kakaiba ako sa pamilyang to? Ano ba talagang mali sa akin? Kinabukasan, naging abala si Rebecca. Nakaupo siya sa harap ng vanity mirror habang inaayos ang buhok para sa charity gala ng Valdez Foundation. Isa yon sa pinakamalaking taunang project ng kanilang pamilya. Dadaluhan yon ng mga negosyante, donors at mga kilalang personalidad. Karaniwan ay si Rika ang sentro ng atensyon sa mga ganoong pagtitipon. Pero ngayong taon, ipinadala si Rebecca bilang representative ng foundation. Narinig niyang bumukas ang pinto. Pumasok si Felisa habang may hawak na maliit na clutch bag. Pinagmasdan siya nito ng ilang segundo. Napabuntong hininga ito. Sana naman ay maayos ang ikilos mo mamaya. Maraming importanteng tao ang dadalo sa event na yon. Ayokong mapahiya ang foundation dahil sa pagiging tahimik mo. And kung hindi busy si Rika, hindi sana ikaw ang ipapadala ko. Tahimik na tumango si Rebecca. Susubukan ko po na makihalubilo. Napabuntong hininga si Felisa. Wala pa man siyang ginagawang mali. Parang sobrang disappointed na ito. Ilang sandali pa ay umalis na ang kanyang ina.
Naiwan na naman si Rebecca na tulala at nasaktan na naman sa simpleng mga salita. Makalipas ang 1 oras ay dumating siya sa isang marangyang hotel sa Makati. At sa gitna ng lahat ng yon, pakiramdam ni Rebecca ay hindi siya nababagay. Habang inaayos niya ang registration table, pilit niyang itinoon ang isip sa trabaho. "Excuse me," boses ng isang lalaki. Napalingon si Rebecca. May lalaking nakatayo sa harap niya. Matangkad, nakasuot ng suit at mukhang seryoso. May hawak itong invitation. "I think there's a mistake." Napakunot noo si Rebecca. Yes?" Tinuro ng lalaki ang seating arrangement. "Nasa kabilang mesa ang pangalan ko. Falcon Riego. Pero sinabi sa akin ng coordinator na dito ako ilalagay. Mukhang may nagkamali." Tiningnan ni Rebecca ang listahan. Pagkatapos ay ang isa pang listahan. Napabuntong hininga siya. "Sir, tama po ang nasa system namin. Table 7 po talaga kayo?" Bahagyang tumaas ang kilay ng lalaki at halatang naiirita. "So, you're saying mali ang coordinator?" Medyo nainis si Rebecca. Pagod siya at hindi nakatulog ng maayos. Hindi niya pa gusto ang tono nito. "Kung yun po ang nakalagay rito, yun po ang susundin natin." Napatawa ang lalaki. Napakurap si Rebecca. Hindi niya inaasahan yon. "Wow!" "Ano pong wow?" Nakabusangot niyang tanong. "Ang sungit mo." Umawang ang bibig ni Rebecca. Bahagya siyang natigilan. Kasi totoo naman, medyo nasungitan niya nga ito. "Nagtanong lang naman ako." Dagdag pa ni Falcon. Mas lalong napakunot noo si Rebecca. "Ikaw kayang mukhang galit. Paanong hindi ako magsusungit?" Natawa ulit si Falcon. Sa pagkakataong yon, medyo nahawa na rin siya. Nawala ang kasungitan niya. Nawala ang tensyon sa naging bangayan nila kanina. Iniabot nito ang kamay. "Falcon Riego." Napatingin siya sa kamay nito. Pagkatapos ay marahan niya yung kinamayan. "Rebecca Valdez." "Nice meeting you, Rebecca." Hindi niya alam kung bakit. Pero may kakaiba sa paraan ng pagsasalita nito. Napangiti na lamang siya. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na ang registration. Nag-umpisa ng program. Nagkataon namang magkatabi sila ni Falcon sa cocktail area. "Ano?" tanong ni Falcon. Napalingon si Rebecca. "Bakit?" Naningkit ang mga mata nito. "Nakailang beses ka nang napapatingin sa akin. Crush mo ba ako?" Agad siyang napahiya. "Hindi Nasa line of vision lang talaga kita." "Talaga?" Ngumiti si Falcon. "Akala ko pa naman type mo ko." Natawa na lang siya sa matayog na confidence ng binata. Hindi niya kaya yon. Nakakahiya sa ibang tao. "Mas bagay kang nakangiti." Biglang sambit ni Falcon. Natigilan si Rebecca. Simple lang naman ang sinabi nito. Pero wala siyang maalalang huling pagkakataon na may nagsabi sa kanya ng ganoon. Kadalasan ay puro puna, mali at pagkukulang. Kaya parang may kung anong mainit na dumampi sa kanyang puso. Habang nagpapatuloy ang program ay mas naging madalas ang usapan nila. Nalaman niyang nasa business sector si Falcon. Isa ito sa mga sponsor ng charity project. "Anong ginagawa mo kapag walang gala o foundation events?" tanong ni Falcon. Napaisip siya. "Nagbabasa ng books. Hindi talaga ako ang dapat nandito. Yung kapatid ko. Kaso may iba siyang ginagawa." Napangiti ito. "Kung ganon, mabuti pala na ikaw ang nandito kaysa sa kapatid mo. Hindi sana kita nakilala." Lumipas ang ilang oras. Nasa lobby sila ni Falcon habang unti-unting nagsisialisan ang mga bisita. "Rebecca." Napatingin siya rito. Napakagatlabi si Falcon. "Alam mo, bihira talaga akong makakilala ng tao sa mga ganitong event na hindi ako nababagot." Napakurap siya. Ako rin naman, Falcon. Masaya kang kausap." Ngumiti si Falcon. "Gusto sana kitang makilala pa." Bumilis ang tibok ng puso niya. Okay." Mahina itong tumawa. "Pwede bang hingin ang number mo?" Napatingin siya rito. Nakaramdam siya ng kaba, pero may pananabik din doon. Masaya siya na may isang tao na may interes na makilala siya.
Lumipas ang mga araw matapos ang charity gala. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging bahagi ng buhay ni Rebecca si Falcon. Nagsimula yon sa simpleng mga mensahe ni Falcon sa kanya. Mga simpleng pagbati na hindi niya inaasahan mula rito. Ngunit para kay Rebecca, napakahalaga ng mga yon. Sanay siyang hindi napapansin. Sanay siyang hindi hinahanap. Kaya sa tuwing sisindi ang screen ng cellphone niya at makikita ang pangalan ni Falcon, hindi niya mapigilang mapangiti. Nakaupo siya sa kanyang opisina sa Valdez Foundation nang tumunog muli ang kanyang cellphone. 3 oras ka nang walang reply. Buhay ka pa ba? Message ni Falcon. Hindi niya napigilang tumawa. Agad siyang nag-type ng reply. May trabaho ako. Pasensya na. Medyo busy. Ikaw, alam kong busy ka. Bakit may panahon kang mag-text sa akin? Ilang segundo lang ay nag-reply ito. Kaya pala. Akala ko naman nakalimutan mo na ako. May ginagawa nga ako. Nasa gitna ako ng meeting. Pero paglalaanan talaga kapag may gusto. Napakagatlabi si Rebecca. Napakunot noo siya habang nakangiti. Kapag may gusto, ibig sabihin ba may gusto sa kanya si Falcon? Agad siyang umiling. Ayaw niyang mag-assume, pero masarap isipin na gusto siya ng binata. Parang isinasayaw ang kanyang puso. Magre-reply naman ako, Falcon. Hindi ka naman ganun kadaling makalimutan. Pagka-send niya ay napahinto siya. Napakagat siya sa labi. Napakiramdam niya ay halos dumugo na yon. Hala, parang masyado yung direkta. Baka isipin niya na gusto ko siya. Ngunit ilang segundo lang ay tumawag si Falcon. Muntik na siyang mapatalon sa gulat. Tumikhim na muna siya at medyo nanginginig ang kamay na sinagot ang tawag ng binata. Hi, Rebecca! Sa sobrang bigla niya, naging masungit tuloy ang kanyang tono. Ano ba yon? Bakit ka napatawag? Mahinang tumawa si Falcon. Nagsusungit ka? Nag-init ang kanyang mga pisngi. Hindi naman. Nabigla lang ako sa tawag mo. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso niya sa tawag nito. I'm sorry na nabigla kita. But I want you to know na buong araw akong nakangiti dahil sa mga reply mo sa akin. Biglang uminit ang kanyang pisngi. Pagkaraan ng ilang linggo ay may dumating na malaking bouquet ng rosas sa kanyang opisina. Napatingin ang lahat ng empleyado. May ilan pang napangiti at napabuntong hininga. Ma'am Rebecca, mukhang may secret admirer kayo. Napangiti siya. Ngunit alam niya kung sino ang nagpadala. May maliit na card na nakasabit. For the prettiest woman I know, Falcon. Natigilan siya. Paulit-ulit niyang binasa yon. Prettiest woman? Hindi niya maalala kung kailan may nagsabi ng ganoon sa kanya. Ilang sandali pa ay dumating si Rica sa opisina. Napansin agad nito ang mga bulaklak. Sinong nagpadala niyan? Napalunok siya. Si Falcon? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Rica. Falcon? You mean Falcon Riego? Paano kayo nagkakilala? Tumango si Rebecca. Oo, nagkakilala kami sa last event na dapat ikaw ang representative. Hindi mo napuntahan, kaya ako ang pinapunta ni Mama. Unti-unting kumukunot ang noon ni Rica. Hindi niya naman alam kung bakit. Maya-maya'y tahimik na pinagmasdan ni Rica ang mga rosas. Pagkatapos ay tumawa ng pilit. Ang dami naman, komento ng kanyang kapatid. Hindi nakaligtas kay Rebecca ang kakaibang tono nito. Parang may halong pagkainis. Napaiwas na lang tuloy siya ng tingin. Bakit naman maiinis ang kapatid niya kung mayroong tao na nagbibigay sa kanya ng bulaklak? Kilala nito si Falcon Riego? Gusto ba nito ang binatang nakikipagkaibigan sa kanya? Maya-maya'y dumating ang mensahe ni Falcon. I hope you like them. Napangiti siya. Agad siyang nag-reply. Thank you. They're beautiful. Ilang segundo lamang, may panibagong mensahe na naman. Mas maganda ka pa rin. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Parang may kung anong lumundag doon. Hindi niya mapigilang mapangiti. Ngunit narinig niya ang malamig na boses ni Rica.
Nagkakamabutihan ba kayong dalawa? Sino yung katext mo? Si Falcon ba? Napatingin siya rito. Ano? Alam mo, hindi ko maintindihan kung anong nakita niya sa'yo. Umismid si Rika. Alam ko ang mga tipo ni Falcon. Alam kong hindi mga katulad mong simple, mahinhin at hindi naman sobrang kagandahan. Wala lang. Kasi kung tutuusin, mas madalas naman niya ako makausap nun. Akala ko nga interesado siya sa akin, pero mukhang nagkamali ako. Nanikip ang dibdib ni Rebecca. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi siya umatras. Hindi siya nagsorry o nagpakumbaba. Sa pagkakataong yon, pipiliin niya ang sarili niya. Doon siya masaya, kaya kukunin niya yon. Lumipas pa ang mga linggo. Madalas nang dumalaw si Falcon sa kanyang opisina. Nagdadala ng coffee para sa kanya, pagkain at ang dahilan lang para makita siya. Isang hapon ay magkatabi silang nakaupo sa maliit na cafe. Tahimik silang nagkakape. Masaya ang pakiramdam ni Rebecca at payapa. Matagal na niyang hindi nararanasan yon, kaya palagi niyang kinukuha ang pagkakataon. May tatanong ako, sambit sa kanya ni Falcon. Napalingon siya sa binata. Sige, ano yun? Totoo ba na palagi kang kino-compare kay Rika? Natigilan siya. Hindi niya inaasahan yon na yon ang itatanong nito. Tahimik na lang siyang napayuko. Oo. Bahagyang kumunot ang noo ni Falcon. Bakit? Napatawa siya ng mapait. Ako rin eh. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero okay lang, sanay naman ako. Mas maganda, mas mahusay si Rika kaysa sa akin. Naghanap ng reaksyon si Rebecca dito. Hindi na kasi mawala sa isip niya ang binanggit ng kanyang kapatid, na madalas nitong makausap dati si Falcon. Baka nagkakamali lang pala siya. Baka nga type ni Falcon ang katulad ni Rika. Umiling si Falcon. Hindi ka dapat masanay. You're so beautiful. Hindi ka dapat ikumpara ng ganun lang. Para sa akin, mas maganda ka kaysa kay Rika. Umawang ang kanyang bibig. Hindi siya agad nakapagsalita. Pakiramdam niya'y biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Habang si Falcon naman ay simpleng nakangiti lamang. Parang normal na bagay ang sinabi nito. Ngunit para kay Rebecca, hindi yun normal. Dahil sa buong buhay niya, si Rika ang laging mas maganda. Si Rika ang laging mas mabait. Si Rika ang laging mas espesyal. Ngunit ngayon, may taong tumingin sa kanya at mas pinili siya kaysa sa kanyang kapatid. Ngunit hindi lahat ay masaya. Nang gabing yon, ipinatawag siya ni Felisa sa study room. Pagpasok pa lang niya ay naramdaman na niya ang tensyon. Nakaupo si Felisa sa likod ng malaking mesa at malamig agad ang tingin nito. Narinig ko na naman na magkasama kayo ni Falcon. Natigilan si Rebecca. Apo, wag mo na siyang kausapin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit po? Dahil yon ang gusto ko. Napakunot ang noo niya. Mama, wala po akong nakikitang masamang dahilan para hindi samahan si Falcon. Wala naman po kaming ginagawang masama. Biglang tumayo si Felisa. Sumasagot ka na ngayon. Hindi naman po. Gusto ko lang malaman kung bakit. Hindi ko po maintindihan kung bakit pinapalayo po ninyo ako kay Falcon. Hindi ko... At bago pa siya makapagsalita ulit, malakas na sampal na ang natanggap niya kay Felisa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napaatras siya sa ginawa nito. Hindi siya makapaniwala na masasampal siya sa ganoong dahilan. Hindi na naman bago sa kanya ang pagbuhatan ng kamay. Pero hindi niya talaga maintindihan sa pagkakataong yon na hindi siya pwedeng sumama kay Falcon. Naluhan na lang si Rebecca. Mama, bakit mo ba ginagawa sa akin to? Mama kita. Napabuntong hininga siya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Bata pa lang ako. Wala ka na pong ibang ginawa kundi pagalitan ako. Palagi mo akong sinasabihan ng mga masasakit na salita. Palagi mo po akong hinuhusgahan. Nanginginig na ang kanyang boses. At kapag nagkakamali si Rika, okay lang. Pero kapag ako parang dala ko na lahat ng kasalanan ng buong mundo. Wala akong pakialam dyan sa nararamdaman mo. Sigaw ng kanyang ina. Ang gusto ko, layuan mo si Falcon. Hindi kayo bagay.
Sila naman ang unang nagkakilala ni Rika. Oh, ano ngayon mama? Kasalanan ko po ba na lumalapit sa akin si Falcon? Muli na naman siyang nasampal. Hindi pa siya nakakabawi. Nasampal na naman siya ng mas malakas. Napaupo na lang siya sa sahig habang tumutulo ang mga luha. Sumasagot ka na! Sumusuway ka pa! Bulyaw ni Felisa. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ng masama ang kanyang ina. Oo mama, sasagot ako kasi grabe ka na. Pinapalayo mo po ako kay Falcon kasi gusto siya ni Rika ng paborito niyong anak. Pwes, mainggit siya. Hindi ako lalayo kay Falcon. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataong pakasalan siya, pakakasalan ko siya sa ayaw at sa gusto ninyo. Nanggigigil ang mama niya at bigla siyang binato ng mga mabibigat nitong libro. Tinakpan niya ng braso ang sarili. Bata pa lang, yun ang ginagawa sa kanya. Nagtitiis siya kasi mahal niya pa rin si Felisa. Kahit gawin siyang punching bag, pinipilit niya ang sarili na okay lang. Pero sa pagkakataong yon, pinapangako niya sa kanyang sarili na yun na ang huli. Hindi na siya papayag na masaktan ulit ng ganoon. Bubuo siya ng pamilya na matatawag niyang kanya at tahanan niya. Nang gabing yon ay umalis siyang umiiyak. Ngunit may bahagi ng kanyang puso na pagod na. Pagod na siyang maghabol, maghintay ng pagmamahal at patunayan ang kanyang halaga sa mama nila ni Rika. At sa unang pagkakataon, naisip niyang hindi niya hahayaan na mawala si Falcon. May ipaglalaban siyang gustong-gusto niya at hindi niya papakawalan. Makalipas ang ilang araw ay niyaya siya ni Falcon sa isang tahimik na restaurant. Nasa rooftop sila. Kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa paligid nila. At habang pinagmamasdan niya ang tanawin, hindi niya nalang pinapahalata na may mga nauna siyang problema. Kapag kasama niya si Falcon, gusto niyang masaya lang siya. Rebecca! Tawag ng binata sa kanya. Napalingon siya. Alam kong nararamdaman mo at may naiisip ka na sa mga bagay na ginagawa ko. Naglalaan ako ng oras sa'yo dahil gusto ko at may inaasahan ako. Tumango siya at tahimik na nakinig. Wala pa siyang experience sa pakikipagrelasyon. Subalit, hindi naman siya mangmang. Nararamdaman niya kung saan sila patungo ni Falcon, kahit hindi pa direktang sabihin sa kanya. Mahalaga ka sa akin, Rebecca. Marahang sambit ni Falcon. At gusto kong malaman mo na seryoso ako. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Nanlalamig na rin ang mga kamay. Tumitig ito sa kanyang mga mata. Rebecca Valdez, pwede ba kitang maging girlfriend? Umawang ang bibig ni Rebecca. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may taong pinili siya. Pinili siya kasi siya si Rebecca. At sa wakas, may nakakita rin sa kanya bilang siya. Unti-unti siyang ngumiti habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata at marahan siyang tumango. Oo naman, lalong lumawak ang ngiti ni Falcon. Oo. Tumawa siya habang umiiyak. Oo, masaya. Masaya kung tanggapin ka ng puso ko. Nang iniabot niya ang kamay nito, napangiti na lang siya. Napapikit si Rebecca nang punasan nito ang mga luha niya. Tila matagal na siyang nasa gitna ng malakas na buhos ng ulan at may isang taong handa na ngayong yumakap sa kanya ng mahigpit. 2 buwan ang lumipas at sa loob ng 2 buwan na yon, maraming bagay ang nagbago sa buhay ni Rebecca. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagigising na mabigat agad ang pakiramdam. Napapangiti ka na naman. Nakangiting sambit ng kanyang boyfriend. Napakurap siya at napatingin sa screen habang ka-video call si Falcon. Bawal ba? Napangiti si Falcon. Hindi, masaya akong makita kang ganyan. Gusto ko lang sabihin na mas gusto kita kapag masaya ka. Mas madalas ka nang tumawa ngayon. Mas madalas ka nang umingiti ngayon. At parang mas magaan ka nang tingnan. Napayuko si Rebecca. Palagi na lang umiinit ang pisngi niya sa mga sinasabi ng kanyang boyfriend. Pakiramdam niya, ito lang ang nag-iisang taong kayang pansinin kahit maliliit na detalye tungkol sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, naging seryoso ang kanilang usapan. Falcon,
May itatanong lang sana ako. Napahinga siya ng malalim. Sa tingin mo ba, posible na maging bahagi ka ng isang pamilya pero pakiramdam mo hindi ka talaga kabilang doon? Bahagyang natigilan si Falcon bago siya sagutin. May dahilan ba kung bakit mo naitanong yan? Ganyan ba ang trato ng pamilya mo sa'yo? Napakurap siya. Pagkatapos ay napangiti ng mapait. Nung bata ako, akala ko normal lang. Akala ko normal na mapagalitan palagi. Akala ko normal na mas piliin ang kapatid mo kaysa sa'yo. Kapag may achievement ako, parang hindi mahalaga kay mama. Noon ginagawa ko kung ano rin ang ginagawa ni Rika. Pero na-realize ko na kahit anong gawin ko, mali pa rin ako sa paningin ni mama. Kapag si Rika ang gumawa ng parehong bagay, sobra siyang pinupuri. Kapag ako, walang kwenta. Tahimik pa rin si Falcon na nakikinig sa kanya. Dahil doon, nagpatuloy siya sa paglabas ng mga sama niya ng loob. Naalala ko nung grade school ako, bahagya pa siyang napatawa. Ngunit may lungkot yon. Naging honor student ako noon. Excited akong umuwi. Kasi akala ko matutuwa si mama. Pero sabi lang niya, dapat lang. Kasi pasalamat daw ako na pinag-aaral niya pa rin ako. Tapos kinabukasan, si Rika nakatanggap ng participation certificate lang. Hindi ko maintindihan kung bakit mas masaya pa si mama ron. Mas malaki ang na-achieve ko. Pero bakit binabaliwala lang? Kaya simula noon, hindi ko na pressure ang sarili ko na gumawa ng maganda sa harap ni mama. Kasi para saan pa, diba? Hindi niya rin naman yun ma-appreciate. Napahinga ng malalim si Falcon. Rebecca, kung wala lang ako sa business trip, pupuntahan kita. Gusto kitang hawakan. Nararamdaman ko ang lungkot mo. Nangilid ang kanyang mga luha. Hindi niya inaasahan ang ekspresyon nito. Parang nasasaktan din ito para sa kanya. Napabuntong hininga si Falcon. Hindi mo deserve lahat ng nararanasan mo dyan sa pamilya mo. Agad niyang pinunasan ang mga tumulong luha. Falcon, walang batang deserve maramdaman na kulang siya. Walang batang dapat lumaki na nagmamakaawa para mahalin. Mas lalo siyang naluha. At sa pagkakataong yon, hindi niya itinago. Hindi niya pinunasan agad o pinigilan man lang. Pakiramdam niya, ligtas siya dahil kasama niya si Falcon. Lumipas pa ang mga araw. Mas naging malalim ang kanilang relasyon. Mas naging totoo at naging matatag. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Binibigay sa kanya ni Falcon ang pagmamahal na hindi niya kailangang paghirapan o pagtrabahuhan. Isang Sabado ng hapon, niyaya siya ni Falcon sa isang lugar sa Tagaytay. Nang magkita sila, napangiti siya kaagad at niyakap ito. Tumawa si Falcon at hinalikan ng noo niya. I missed you. Napangiti si Rebecca. Sinubukan ding abutin ang noo nito. I missed you too. Mas lalong humalakhak si Falcon. Hinahayaan siyang abutin ang noo nito. Ang sweet ng girlfriend ko. Siyempre, boyfriend kita. Galing ka sa business trip, bumabawi lang. Malambing niyang sabi. Matagal siyang tiningnan ni Falcon. Para bang may mga bagay na gumugulo rito. May problema ba? Tanong ni Rebecca. Tipid nang umiti si Falcon at mahigpit siyang niyakap. Wala. I just missed you, Rebecca. Dinala siya ni Falcon sa tahimik na restaurant. Nakatanaw yun sa lawa at maganda rin ang panahon. At habang papalapit sila sa mesa, may kakaibang saya siyang nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya may mangyayari. Ang ganda kasi ng lugar na pinagdalhan sa kanya ni Falcon. Matapos silang kumain ay naglakad sila sa hardin. Mahangin, tahimik at walang ibang tao sa paligid. Huminto si Falcon kaya napalingon si Rebecca. Ano, bakit tayo tumigil? Tanong ni Rebecca. Hindi agad sumagot si Falcon. Nakatitig lang ito sa kanya. Parang pinag-iisipan nito ang sasabihin. At habang tumatagal, lalo siyang kinakabahan. May problema ba? Tanong ni Rebecca. Anong iniisip mo? Magsalita ka naman. Medyo kinakabahan na ako. Hinaplos ni Falcon ang mukha niya. Rebecca! Napalunok siya. Bakit parang seryoso ka? May problema ba? Napatawa ng bahagya si Falcon. Kasi seryoso ako sa gusto kong sabihin sa'yo.
Kinakabahan lang ako, Rebecca. Bahagya siyang natawa at mataman itong tiningnan. Ha? Kinakabahan ka? Mukhang hindi naman. Kumikinang ang mga mata ni Rebecca sa saya. Pakiramdam niya kasi may kalakip na ligaya ang pagiging seryoso ni Falcon. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May sasabihin ka ba? Hindi niya napigilan ng tawa. Huminga ng malalim si Falcon. Pagkatapos ay hinawakan ang kanyang mga kamay. Mas lalong kumakabog ang dibdib niya sa mainit, matatag at pamilyar na pakiramdam ni Falcon sa kanya. Alam kong 2 buwan pa lang tayo, saad ni Falcon. Tahimik siyang nakinig. Tumango siya rito. Kaunting buwan pa nga lang silang nagkakakilala. Mabilis niya rin itong tinanggap bilang boyfriend. Pero wala siyang pakialam. Para sa katulad niyang napagkaitan ng pagmamahal, tinanggap niya agad ang magandang pagmamahal ni Falcon. Baka isipin mo na masyadong mabilis, dagdag pa ng binata. Umiling siya kaagad at matamis na napangiti. Hindi mabilis. Para sa akin, maganda lahat at nasa tama lang. Humigpit ang hawak ni Falcon sa kanyang kamay. Mas lalo siyang napangiti. Gustong-gusto niya kapag hinahawakan siya ng binata. Pero sigurado ako, patuloy na sambit ni Falcon. Sigurado ako sa nararamdaman ko, Rebecca. Sigurado ako na ikaw ang gusto kong makasama. Nagsimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Mataman niya itong tiningnan at nakita niya sa mga mata nito ang pagmamahal. At sigurado akong gusto kitang mahalin habang buhay, dugtong pa ni Falcon. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga ng maayos. Punong-puno ng emosyon ang kanyang puso. Dahan-dahang lumuhod si Falcon at tuluyang nanlaki ang kanyang mga mata. Parang tumigil ang mundo niya. Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Si Falcon lamang ang nakikita niya at naririnig. Rebecca Valdez! Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi na siya mapakali. Pinipilit niya lang talagang umayos. Gusto kong maging pamilya mo. Mahinang sambit ni Falcon. Tumulo ang kanyang luha. Sunod-sunod na hindi niya na magawa pang maawat. Alam kong hindi ko mababago ang nakaraan mo. Alam kong hindi ko mabubura lahat ng sakit. Patuloy pa nito. Lalo siyang napaiyak. Falcon, pero pwede kitang samahan habang naghihilom. Ako ang magiging pamilya mo. Ako ang magiging tahanan mo. Napakagat siya sa labi at pilit na pinipigilan ang mga hikbi. Alam kong punong-puno ka ng inggit. Kaya gagawa tayo ng sarili nating tahanan. Tahanang walang paghahambing, panghuhusga sa'yo, at mamahalin kung sino ka. Doon na siya tuluyang bumigay. Buong buhay niya, yon ang gusto niyang marinig. Walang pera, luho o karangyaan na hinahangad niya. Gusto niya lang ng tahanan, pamilya at pagmamahal. At ngayon ay may taong nangangako na ibibigay yon sa kanya. Rebecca, nakangiting nakatingin sa kanya si Falcon. Pakasalan mo ako. Napahagulgulo siya. Hindi niya mapigilan ang bawat hikbi. Tumango siya habang umiiyak ng paulit-ulit. Oo, gusto kitang pakasalan. Napaluha rin si Falcon at natawa. Oo, pakakasalan mo ako. Tumango siya ulit. Oo nga, pakakasalan kita, Falcon. Sinuot nito ang singsing sa kanya, kaya mas lalo siyang napangiti. Umiyak siya sa balikat nito habang yakap siya. Naramdaman ni Rebecca na baka posible nga. Posibleng may lugar sa mundong yon kung saan hindi niya kailangan magmakaawa para mahalin. Posibleng may tahanang naghihintay para sa kanya. At posibleng sa wakas, may ibibigay yon sa kanya ni Falcon. Saan ka pupunta? Bakit ka nag-iimpake? Tanong ng kanyang ina. Wala nang pakialam si Rebecca. Aalis siya kung gusto niya. Matanda na siya at siguro naman ay pwede na siyang bumukod. Gusto ko na pong bumukod. Sasama na po ako kay Falcon, saad ni Rebecca. Kay Falcon? Are you out of your mind? Bulalas ni Felisa. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Anak kita. Mama, magpapakasal na po ako. Sigaw niya rin. Natigilan ang kanyang ina, maging si Rika. Gusto niyang sabihin ng maayos. Gusto niyang formal na magpaalam.
Pero kailan ba magkakaroon ng pakialam ang mga ito sa kanya? Para naman siyang hindi pamilya. Kaya bakit ituturing niya pang pamilya ang mga ito? Simula pagkabata, wala kayong ibang ginawa sa akin kundi husgahan ako, maliitin at saktan. Iniisip ko na baka ampun lang ako. Pero bakit niyo pa ako inampon kung tatratuhin niyo lang ako na ganito? Ayoko nang mag-isip ng dahilan kasi nakakabaliw kayong lahat. Pero ngayon gusto ko magkaroon ng pamilyang talagang magmamahal sa akin. At malinaw sa akin na hindi kayo yon. Walang nagawa si Felisa nang umalis siya. Sa pagkakataong yon, nanlaban na si Rebecca. Matanda na siya at hindi na magiging sunod-sunuran pa para lang paluguran ito. Matagal na siyang tapos doon. Talagang gagawin mo? Aalis ka? Wala kang utang na loob. Ako ang mama mo. Hindi ka pwedeng umalis sa puder ko. Hindi pa ako tapos sa pagpapahirap sa'yo. Bulalas na Felisa sa kanya. Sa puntong yon, natigilan na si Rebecca. Pagpapahirap? Anong ibig sabihin nito? Napalingon siya kay Felisa. Sa ina niyang minahal niya sa kabila ng mga ginawa nito. Pagpapahirap? Anong ibig mong sabihin, Mama? Kunot noong tanong ni Rebecca. Nanlaki ang mga mata ni Felisa. Parang dumulas lang din talaga sa bibig nito ang mga sinabi sa kanya. Hindi naman talaga intensyong sabihin. Napatingin siya kay Rika na nakatingin din sa mama nito. Mukhang nagtataka rin, pero wala siyang pakialam. Ang gusto niyang malaman, anong dahilan, bakit siya pinapahirapan ng ganoon. Ano yon, ha? Mama, ano? Pahihirapan? Bakit mo ko pahihirapan? So all this time wala kang ibang intensyon kundi pahirapan ako? Umawang ang bibig niya. Anak mo ba talaga ako, Mama? Oo! Malakas na sigaw ni Felisa. Anak kita! Hindi mo ba naiintindihan? Ako lang ang kayang magtiis ng ugali mo. Magtiis? Kailan ba ako naging pasaway sa'yo? Sumbat niya rito. Mama, wala po akong ibang ginawa kundi paluguran ka. Nagtitiis ako kahit palagi mo akong sinasaktan. At ngayong sinabi mo yan, isa lang ang rason. Hindi mo talaga siguro ako anak. Hindi nakapagsalita si Felisa. Parang gulat na gulat pa ito sa mga sinabi niya. Hanggang sa nakabawi ito at bigla siyang itinulak. Okay, fine. Pinagdududahan mo ko? Umalis ka. Wala kang utang na loob. Gusto mong sumama kay Falcon? Then go! Bulalas ni Felisa. Mama, tutol agad ni Rika. No! Hindi. Kalimutan mo ng Falcon na yon. Ngumisi pa si Felisa. Sige. Umalis ka at sumama ka ron sa Falcon na pinagmamalaki mo. Napasinghap si Rebecca habang tinitingnan ang kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung para saan ang ngisi na yon. Parang may mali. Oo, malakas niyang sigaw. Mas pipiliin ko si Falcon. Sasama ako sa kanya. Sa kanya ako makakahanap ng tahanan at pamilyang hindi ninyo ibinigay sa akin. Nang makalabas siya at makasakay ng sasakyan, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Hirap na hirap ang kalooban niya pagkatapos ng mga naging sagutan nila kanina. Okay lang yan, hayaan mo na sila. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Huwag mo na silang isipin. Sumama ka na kay Falcon, magiging masaya ka sa kanya. Pagkumbinsi niya pa sa sarili. Nang bahagyang kumalma, pinaandar niya na ang sasakyan. Pipilitin niyang maging maayos. Haharap siya kay Falcon ng masaya kasi yun ang dapat na mangyari. Magiging masaya siya at magiging okay din ang lahat. Falcon, masayang tawag niya nang makarating sa bahay nito. Agad itong humalik sa kanya. Hi, Rebecca. Miss me? Pinilit niyang ngumiti. Oo, na-miss kita. Mataman siyang tiningnan ng kanyang mapapangasawa. Namumugto ang mga mata mo. Umiyak ka. Napakagatlabi si Rebecca at medyo nawala ang ngiti. Nagkasagutan lang kami ni Mama. Ayaw niya kasing bumukod ako. Pero okay na yon. Ayoko na sa kanila. Simula ngayon, sa'yo na lang ako makikinig. Ikaw na lang ang pamilya ko. Matagal siyang tinitigan ni Falcon bago ngumiti. Oo, ako na magiging pamilya mo.
Simula ng araw na yon, nag-asikaso na sila ng kasal. Sobrang saya ng puso niya na hinahayaan siya nito sa mga gusto niya sa kanyang dream wedding. Kaya nang dumating ang araw ng kasal, wala nang paglagyan ng saya niya. Natipong naluluha talaga siya dahil parang panaginip ang lahat. Mainit ang sikat ng araw sa Tagaytay, pero malamig naman ang hangin. At habang naglalakad si Rebecca sa gitna ng pasilyo ng simbahan, pakiramdam niya'y para siyang nasa panaginip. Lahat ng mga panalangin ni Rebecca, mga gabing umiiyak siya ng palihim. Lahat ng pagkakataong nagtanong siya kung may magmamahal pa ba sa kanya. Parang humantong ang lahat sa araw na yon. Nakasuot siya ng puting wedding gown. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Falcon na nasa harapan. Nakangiti ito at mukhang masaya rin na ikakasal na sila. At sa sandaling yon, walang kahit anong pagdududa sa kanyang puso. Mahal niya si Falcon at naniniwala siyang mahal din siya nito. Mrs. Riego, bulong ni Falcon sa kanya. Hindi niya napigilang mapangiti. Parang kakaiba pa rin pakinggan, pero masaya ako na ngayon mag-asawa na tayo. Parang hindi pa rin ako sanay. Ngumiti si Falcon sa kanya. Masasanay ka rin. Palagi na tayong magkasama. Asawa na kita kaya palagi ka na lang maghihintay sa akin sa bahay pagkatapos ng trabaho ko. Tumango siya. Gusto niya sanang magtrabaho. Pero masaya rin naman siyang maging simpleng housewife nito. Yung siyang bahala sa bahay. Palaging magluluto at maghihintay sa pagbabalik ng kanyang asawa mula sa maghapong trabaho. Iniisip niya palang na ganoon siya sa mga susunod na araw. Napapangiti na lang talaga si Rebecca. Makalipas ang ilang araw, lumipat sila sa penthouse ni Falcon. Sa unang mga linggo ng kanilang pagsasama, masaya sila. Palagi silang magkadikit at sobrang lambing sa isa't isa. Anong ginagawa mo? Tanong ni Falcon. Napangiti siya habang naghahanda ng lunch nito. Baon mo sa opisina. Simula ngayon, bukod sa ipagluluto kita rito sa bahay, bibigyan din kita ng lunch. Maghahanda ako ng maayos at masarap na pagkain. Ubusin mo ha? Pinagmasdan ni Falcon ang mga handa niya. At may tipid itong ngiti sa mga labi. Ang dami naman. Siyempre, ayoko na magugutom ka. Asawa kita at may asawa kang masarap magluto. Kaya dapat palagi kang busog. Lumapit sa kanya si Falcon at niyakap siya mula sa gilid. Napahagik-gik na lang si Rebecca nang kumiliti ang hininga nito sa kanyang tenga. Parang ayaw ko nang pumasok. Nakangiting sabi ni Falcon. Kapag ganyan ka kaganda sa umaga, paano ako papasok? Mahina siyang tumawa. Talaga? Nagagandahan ka sa akin? Alam mo, minsan nag-aalala ako. Hindi naman sikreto sa akin na may mga babae kang nakadate bago ako. Saka alam kong mga type mo, yung mga magaganda at hourglass body. Humalakhak si Falcon at mas lalong yumakap sa kanya. Bahagya niya itong itinulak. Sus, maang-maangan ka pa. Kaya nagtataka ako kung bakit ako ang nagustuhan mo. Ang ibang tao, inaasar ako na palagi raw akong maputla sa kapitit. Yun naman kasi talagang totoo. Tiningnan siya ni Falcon mula ulo hanggang paa. Maganda ka. You're perfect. Isa pa, magkakalaman ka na rin naman in the future. Baka lumaki rin ang balakang mo. Kasi palagi naman nating ginagawa. Namula agad si Rebecca. Hoy, Falcon, huwag kang bastos. Ito talaga. Tawang-tawang asawa niya at humalik pa sa kanyang leeg. Nagpumilit siyang kumawala. Umayos ka. May pasok ka pa. Ikaw talaga, ang pilyo mo. Mabilis niyang inayos ang lunch nito. Oh, eto na. Ingat ka sa pagpasok. Galingan mo sa trabaho. Kiss ko. Demand pa nito. Naningkit ang mga mata niya. Gayunpaman, pinagbigyan niya si Falcon sa gusto nito. Tinulak niya papalabas ng pintuan dahil ayaw talagang umalis. Bye na, ingat na sweetheart. Napangiti siya ng matamis at kumaway rito. Matunog na humalakhak ang asawa niya. Sweetheart, ang corny naman ang tawag mo sa akin. Napanguso si Rebecca. Okay na yon, sweetheart kita. Sobrang clingy mo kasing asawa. Pasok na sa trabaho, Mr. Diego. Kailangan mo magtrabaho. Ayoko ng mahirap na asawa. Hahakbang na sana si Falcon palayo. Pero bumalik ulit. Humirit muli ng halik. Kiss.
Hinalikan niya ito ng sobrang dami. Tama na sweetheart, baka wala ka ng ibang maisip kundi halik ko. Inayos nito ang buhok niya at mataman siyang tiningnan. Ihintayin mo ako ah. Tumango siya kaagad. Okay, I love you sweetheart. Kapag wala si Falcon, pinapanatili niyang maayos ang bahay. Sinisikap niyang maging mabuting asawa. Hindi dahil obligado siya, kundi dahil gusto niya. Gusto ni Rebecca na maging tahanan para kay Falcon, gaya ng naging tahanan ito para sa kanya. Pero isang umaga, naghanda siya ng almusal. Na-master niya na ang timpla ng paboritong tapa ni Falcon, kaya yon ang inihanda niya. Sana naman suwak na to sa panlasa niya, nakangiting sabi ni Rebecca at napapalakpak pa. Good morning sweetheart, nakangiti niyang bati nang bumaba na ang asawa niya. Tumingin si Falcon sa mesa. Morning! Umupo ito ng tahimik. Hindi katulad noon na yayakap agad ito sa kanya. Parang masama ang gising ng asawa niya. Napansin yun ni Rebecca, pero agad niya yung isinantabi. Pagod lang siguro si Falcon at maraming trabaho kagabi. Kagabi rin kasi ay halos hindi niya ito nakausap dahil sa pagod. Pinilit niyang ngumiti at pinagsilbihan ito. Siya nga pala, tapang niluto ko para sa almusal mo. Nakuha ko ng tamang timpla na gusto mo. Sana magustuhan mo, Falcon. Tahimik lang itong kumain. Mukhang bad mood kaya hinayaan niya na lang muna. Sayang at naghihintay pa naman siya ng reaksyon mula kay Falcon para sa niluto niya. Pero simula ng araw na yon, hindi niya maunawaan kung bakit parang biglang nanlalamig si Falcon sa kanya. Wala naman silang pinag-awayan, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ganon ang trato nito sa kanya. Lumipas ang mga araw, pagkatapos ay mga linggo, at may mga bagay na unti-unting nagbago sa pagitan nila ng kanyang asawa. Mga bagay na una niyang piniling huwag pansinin. Bakit kaya ganito si Falcon? Ano kayang problema niya? Mahina niyang tanong sa kanyang sarili. Kinagat niya ang kanyang daliri. Hindi siya mapakali. Masyado siyang napapaisip sa asawa niya. May problema kaya siya sa pamilya niya na hindi niya sinasabi sa akin? Bulong pa ni Rebecca. Pero nang pumunta naman sila kinabukasan sa mga in-laws niya, okay naman ang lahat. Parang wala namang mali. Masaya pa nga itong nakikipaglaro sa mga pamangkin nito. Rebecca, okay ka lang? Tanong ng kanyang mother-in-law. Suminghap siya at tumingin dito. Opo, ayos lang po ako. Napangiti ito at hinaplos ang kanyang likod. Kailan niyo ba kami bibigyan ng apo ni Falcon? Agad na nag-init ang pisngi niya. Hindi pa po namin napag-uusapan yan, pero alam ko po na balak po naming magkaroon ng anak. Napangiti ang kanyang mother-in-law. Napatingin naman siya kay Falcon na nakikipaglaro sa mga pamangkin nito. Siguro nga kailangan na nila ng anak. Kapag may anak na sila, mas mukha silang pamilya. Kaya kinagabihan, kahit hindi gawain ni Rebecca, siya na ang unang nangalabit. Nagsuot siya ng manipis na pantulog para kahit papaano ay maakit naman si Falcon. Nang lumabas siya sa banyo, agad na bumaling ang titig nito sa kanya. Wala pa man siyang ginagawa, tumayo na ito at bigla siyang hinila. Parang sabik sa kanya at hindi mapigilan ng sarili. Napangiti na lang siya. At least doon, hindi malamig si Falcon. Yun nga lang, mainit man sila sa kama. Hindi na mababaliwala ni Rebecca ang mga panlalamig ng asawa. Bakit hindi siya nagre-reply sa mga message ko? Sobrang busy niya ba sa trabaho? Dati, agad itong nagre-reply sa mga message niya. Kahit simpleng mensahe at walang kwenta, nagre-reply pa rin ang asawa niya. Ngayon, minsan oras ang lumilipas. Dati, sabik itong umuwi. Ngayon, palaging may dahilan para laging malate. At sa bawat araw na lumilipas, may kung anong kaba na unti-unting nabubuo sa kanyang dibdib. Bakit ganito ang trato niya sa akin? Binaba niyang cellphone at hindi maiwasang maiyak. Bakit ganito? May nagawa ba akong mali? Binagsak na lang ni Rebecca ang ulo sa lamesa. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Bakit biglang nanlamig ang asawa niya? Isang gabi, 11:00 na, tahimik ang buong bahay. Nakaupo si Rebecca sa sala habang naghihintay. Malamig na ang hapunan na inihanda niya. 3 beses na niya yung pinainit.
3 beses na rin yung lumamig. Napatingin siya sa orasan. 11:17 p.m. Napabuntong hininga si Rebecca. Hindi niya alam kung pang ilang beses na yon. Mahal niya si Falcon. Naiintindihan niya ang trabaho nito. Pero namimiss niya na ito ng sobra. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, agad siyang tumayo. Para bang natuwa at mabilis itong sinalubong. Pagpasok ni Falcon ay ngumiti siya. Kanina pa kita hinihintay. Pagod na pagod ang mukha nito. Tinulungan niya itong magtanggal ng coat. Nagluto ako. Iinitin ko na lang ulit. Hindi ka kasi nagre-reply sa mga message ko. Kaya hindi ko alam kung dapat ba kitang hintayin. Pero asawa kita at ayokong kumain ka mag-isa. Kailangan sabay tayo. Kaya hinintay na lang kita. Kumain na ako. Malamig na sabi ni Falcon. Natigilan siya. Parang may maliit na bagay na bumagsak sa kanyang dibdib. Kumain ka na pala? Nauna na itong umakyat. Sa Rebecca, naiwan lang na natulala sa gitna ng sala. Naninikip ang dibdib niya. Sobra na siyang nagtatampo sa kanyang asawa. Habang nagliligpit ng pagkain, panay ang pagtulo ng luha ni Rebecca. Hindi na siya kumain. Nawalan na rin naman kasi siya ng gana. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sabi mo, bibigyan mo ako ng masayang pamilya. Bakit ang lamig-lamig mo sa akin? Umiiyak na tanong ni Rebecca. Nang matapos sa mga gawain sa kusina, pumasok na siya sa kwarto. Nag-half bath at pagkatapos, tumabi sa kanyang asawa. Magkatalikod silang natulog, pero maya-maya naramdaman niya ang halik ni Falcon sa kanyang batok. Agad siyang umiwas. Ayoko, pero mas diniinan nito ang palad sa tiyan niya at mas hinila siya palapit. Bakit ka ayaw? Asawa kita. Napasinghap si Rebecca at mas lalong lumaki ang pagtatampo rito. Nang gumalaw si Falcon sa likod niya at dinama ang ginagawa sa kanya, hinayaan niya na lamang. Gayunpaman, mas tumimo kay Rebecca na nawawalan na ng respeto si Falcon sa kanya. Nang matapos ang asawa niya, tahimik siyang umiiyak. Bumangon siya at pumunta sa banyo. Umupo siya sa bathtub at doon na lang umiyak ng umiyak. Gusto niyang intindihin si Falcon, pero natatakot siya na ang taong mismong pinagkakatiwalaan niya ang siya mismong mananakit sa kanya. Kakaiyak, hindi niya namalayang nakatulog na siya sa loob ng bathtub. Pagising niya, late na pala. Bumangon siya kaagad at nagulat na nasa kama na siya. Binuhat niya ba ako rito? Tanong niya sa sarili. Sinapo ni Rebecca ang ulo. Hindi niya pa rin nakakalimutan ang nangyari kagabi. Pinilit siya nitong may mangyari kahit wala siya sa mood. Kumprontahin ko na ba siya? Tanong ni Rebecca habang pababa ng hagdan. Pagdating sa kusina, natigilan siya nang makita ang dining area. May mga pagkain doon na tinakpan lang. May note pa kaya mabilis niya yung kinuha. I'm sorry. Sobrang pagod lang ako at ang daming problema sa trabaho. Promise, babawi ako. I love you. Falcon. Simpleng message lang pero agad na nangilid ang kanyang mga luha. Kaunting kabaitan lang, madali talaga siyang bumigay. Agad niyang tiningnan ang pagkaing niluto nito para sa kanya. Dahil walang kinain kagabi, naubos niya yon. Sobrang magana pa si Rebecca dahil luto yon ng asawa niya para sa kanya. Kinuha niyang cellphone at agad na nagpicture ng sarili at ng pagkaing paubos na. Salamat sa niluto mong pagkain. Nabusog ako. Ang sarap ng luto mo, sweetheart. Agad siyang napangiti. Parang nawala agad ang lahat ng pagtatampo nang mabilis itong nag-reply. Good to know na nagustuhan mo. Nasa meeting ako ngayon. Mamaya, maaga ako uuwi. Huwag ka na magluto. Kakain tayo ng dinner sa labas. Mas lalong sumaya ang puso ni Rebecca. Binaba niyang cellphone at masayang tinapos ang pagkain. Nang makauwi si Falcon pagdating ng hapon, may dala itong malaking bouquet ng white roses. Agad siyang naluha at tinanggap yon. I'm sorry. Mahinang sambit ng asawa niya. Binaba niya ang mga bulaklak para yakapin si Falcon. Okay lang. Huwag ka na ulit manlalamig sa akin ha. Nahihirapan akong kumprontahin ka kapag may problema. Nangangapa ako palagi sa'yo. Hinaplos nito ang buhok niya. I'm sorry. Tumango si Rebecca at mas humigpit ang yakap. Apology accepted. Pagkatapos nun, naging okay naman ulit ang lahat.
Yun nga lang, buwan matapos nun, bumalik na naman ang panlalamig ni Falcon. Lumalala na naman ang distansya ng asawa niya sa kanya. Mas madalas ang naging katahimikan nito, pag-alis at madalas ang malamig na tingin. Hanggang isang gabi, hindi na niya kinaya. Nasa library si Falcon at may hawak na baso ng alak. Tahimik na nakatanaw sa bintana, habang si Rebecca naman ay nakatayo malapit sa pintuan. Kinakabahan siya pero nasasaktan na siya at nalilito. Kailangan niyang maintindihan kung bakit ginagawa sa kanya yon ni Falcon. Falcon, napalingon ito sa kanya. Ano yun? Hindi ba't sinabi kong ayoko ng storbo? May gagawin pa ako. Huminga siya ng malalim. May nagawa ba akong mali? Pakiramdam ko iniiwasan mo ko. Kung may problema sabihin mo sa akin. Asawa mo ko, kailangan nating resolbahin ang mga problema natin kung meron man. Dapat alam kong nangyayari at hindi ganitong basta ka na lamang nagiging malamig sa akin. Kahit ang alam ko, wala naman tayong problema o wala naman akong ginagawang masama. Ayaw niya ng ganoon. Gulong-gulo na si Rebecca. Noon, hindi niya kine-question si Felisa sa mga ginawa nitong pagtrato sa kanya. Siguro dahil lumaki siyang duwag at sumusunod lang dito. Pero ngayong choice niyang sumama at maging asawa si Falcon, pakiramdam niya'y may kontrol na siya sa mga sitwasyon ng pagsasama nila. Napabuntong hininga si Falcon. Rebecca, hindi lahat ay tungkol sa'yo. Parang may kumurot sa kanyang dibdib. Hindi ko sinasabing tungkol sa akin. Ang akin lang kapag may problema sabihin mo naman sa akin para maintindihan kita. Hindi yung basta ka nalang nagiging malamig. Diretso siyang tiningnan ni Falcon. Hindi mo ako maiintindihan kahit kailan. Kasi hindi mo talaga ako kilala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hindi siya makahinga. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Napatingin sa malayo si Falcon. At nang muli itong magsalita, parang estranghero ang boses nito. Minahal mo lang naman ang version ko na ipinakita ko sa'yo. Parang unti-unti gumuho ang puso niya. Falcon, ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Hindi mo talaga ako kilala, Rebecca. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Muli siyang nakaramdam ng takot. Bakit ganoon ang ginagawa sa kanya ni Falcon? Hindi yon ang tahanang ginusto niya, kaya bakit yon ang ibinibigay nito sa kanya? Lumipas ang panahon at sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ni Rebecca, lalo niyang nawawala ang lalaking pinakasalan niya. Parang hindi na ito ang Falcon na nakilala niya noon. Isang umaga, maaga siyang nagising. Nasa kabilang bahagi ng kama si Falcon. Napatingin sa Rebecca sa asawa. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mukha nito. May bahagi ng puso niyang umaasa na magigising siya at babalik ang dating Falcon. Na baka lahat ng yon ay isang yugto lamang ng pagsasama nila. Na baka pagod lang ito. Na baka may problema lang sa trabaho. Ngunit habang tumatagal, mas nahihirapan siyang paniwalaan yon. Dahan-dahan siyang lumapit. Falcon, good morning. Marahan itong dumilat. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Yun lang ang natanggap niya. Wala nang iba. Walang ngiti, lambing o init gaya ng dati. Ilang sandali pa ay bumaba na siya para maghanda ng almusal. Paboritong pagkain ni Falcon ang niluto ni Rebecca. Nang dumating ito sa dining room ay ngumiti siya. Nagustuhan mo to dati, 'di ba? Tanda ko na ubos mo ang pabaon ko sa'yo nung itong hinanda ko. Sumulyap lamang si Falcon sa pagkain. Pagkatapos ay naupo. Pakiramdam ni Rebecca, siya lamang ang sumusubok na buhayin ang pag-uusap nila. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Kumusta ang meeting mo kahapon? Marami bang trabaho? Okay lang. Tumango siya at pilit na ngumiti. Gusto mo bang, Rebecca? Naputol siya sa mga sinasabi niya. Napatitig siya sa kanyang asawa. Nakita niyang pagkainis sa mukha nito. Napabuntong hininga si Falcon. Hindi ba pwedeng manahimik ka muna kahit isang umaga lang? Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Naninikip ang kanyang dibdib. Hindi siya agad nakasagot dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sorry, ang tangi niya na lamang nasabi. Pagkaalis ni Falcon ay naiwan siyang mag-isa sa dining room. Nakatitig lang si Rebecca sa malamig ng pagkain. Hindi niya maintindihan, paulit-ulit niya yung iniisip.
May mali ba siyang sinabi? May mali ba siyang ginawa? May nakalimutan ba siya? May pagkukulang ba siya bilang asawa? Ngunit kahit anong isip niya, wala siyang mahanap na sagot. Lumipas pa ang ilang araw, mas madalang nang umuwi si Falcon. Mas madalas na rin itong nasa labas. May mga gabing hindi man lang ito tumatawag. Kapag halos madaling araw na itong nakakauwi, hindi siya makatulog. Hindi siya mapakali. Hindi siya makahinga ng maayos. Isang gabi, naghanda siya ng hapunan. Sana naman umuwi siya ng maaga. Gusto ko siyang makausap. Pero bandang 11:00 nang marinig niya ang tunog ng pinto. Agad siyang tumayo. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata upang salubungin ang asawa. Ngunit paglapit pa lang ni Falcon ay may naamoy na siyang pabango ng babae. "San ka galing?" tanong niya rito. Abala lang sa ibang bagay. Habang hinuhubad ni Falcon ang coat nito, napansin niya ang maliit na marka ng mapulang mantsa sa kuwelyo ng polo. Lipstick. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napatitig siya ron, umaasang mali lamang ang kanyang nakikita. Ngunit habang mas tinititigan niya, mas nagiging malinaw na lipstick nga yun. "Falcon," napalingon ito. Ano? Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ano ba yan?" Kumunot ang noo ng asawa niya. Ano ang alin? Itinuro niya ang kuwelyo nito. "Ano yung nasa kuwelyo mo?" Napabuntong hininga ang asawa niya. Parang naiinis na nagtatanong siya ng ganon. Na parang siya pa ang problema. Nagsisimula ka na naman. Sambit pa nito sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Nagsisimula ng ano? Akala mo nagdadrama ako? Falcon, may lipstick stain dyan sa kuwelyo ng polo mo. Karapatan ko naman sigurong malaman kung bakit, hindi ba?" Tumaas ang kilay ni Falcon. So, ano naman sa'yo? "May ibang babae ka ba?" Ano naman? Sigaw din ito sa kanya. Umawang ang kanyang bibig. Hindi agad siya nakapagsalita. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang lumabas sa bibig ni Falcon. "Ano naman?" Nanginginig ang kanyang boses. "Ako ang asawa mo, Falcon. Kaya karapatan kong malaman kung may ibang babae ka o wala. At dyan sa sagot mo, so meron nga." Tahimik itong nakatingin sa kanya. Walang kahit katiting na pagsisisi sa mukha nito. Wala kahit kaunti. Parang may tumusok sa kanyang puso ng paulit-ulit. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. "Ikaw pa bang Falcon na minahal ko?" Umismid si Falcon. Ang problema sa'yo, Rebecca, masyado kang clingy. Ano, hindi mo kaya? Bakit? Umiikot na bang mundo mo sa akin katulad ng ginagawa mo sa ibang tao? Kumunot ang noo ni Rebecca. Hindi niya maintindihan ang mga tinura nito. Napatingin si Falcon sa dining table, sa pagkain at sa lahat ng paghahandang ginawa niya. Bigla na lang itong natawa. Isang tawang walang init at parang hindi niya kilala. Anong kaartehan to? Nanunuyang tanong pa ni Falcon. Hapunan? Tinitigan nito ang pagkain. Pagkatapos ay bigla na lang hinablot ni Falcon ang isang plato. Itinapon nito yon sa sahig. Nabasag ang plato at natapon ang pagkain. Napasinghap si Rebecca. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatitig lang siya sa basag na pinggan. Sa pagkaing pinagpagura niya. Sa lahat ng effort, pagmamahal, parang tinapon lamang na parang basura ng asawa niya. Gusto mong makarinig ng totoo, Rebecca? Tanong pa ni Falcon. Nangilid ang kanyang mga luha. Pero kahit na humakbang ito palapit, hindi siya natinag. Kahit na nasasaktan at para na siyang nadudurog, tinatagan ni Rebecca ang loob niya. Akala mo naman talaga nasasarapan ako sa luto mo. Tumawa ng nanunuya si Falcon. Hindi masarap, Rebecca. Nakakasuka. Yung pinapabaon mo sa aking pagkain, tinatapon ko lang. Hindi ko kasi kayang sikmurain. Ano ba yun? Luto ba ng... Malakas niya itong sinampal. Umigting ang panga ni Falcon, pero natigilan ito nang humarap sa kanya. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Rebecca. Nanginginig ang kanyang mga labi. Kahit isang beses, hindi siya naging marahas sa isang tao. Kahit na nang ilagay siya sa alanganin at delikadong sitwasyon ng inang si Felisa, wala pa rin siyang sinaktan. Yun ang unang beses na ginawa niya yon. "Bakit mo ginagawa sa akin to, Falcon?" Garalgal niyang tanong. "Nangako ka. Sabi mo bibigyan mo ako ng tahanan at pamilyang magmamahal sa akin.
Bakit ganito? Mariin siyang tiningnan ng kanyang asawa. Naniwala ka naman. Unti-unti kitang papahirapan. Hindi ka magiging masaya sa piling ko. Unti-unti kang magdusa at pagbayaran ng mga ginawa mo. Wala siyang naintindihan sa huling sinabi nito. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, tinalikuran na siya ni Falcon. Samantalang si Rebecca ay naiwan sa dining room ng mag-isa. Katulad ng dati, katulad ng bata siya at katulad ng pakiramdam na buong buhay niyang tinatakasan. Nang gabing yon ay umiyak lang siya ng umiyak habang nakaupo sa sofa. Mahal niya si Falcon. Mahal na mahal niya ito. Kaya hirap na hirap siyang tanggapin ang mga ginagawa nito sa kanya. Gusto niya akong magdusa? Bakit? Mas lalo siyang naluha. Kinabukasan, hindi umuwi si Falcon. Magdamag na nakaupo si Rebecca sa sala ng penthouse. Hindi niya binuksan ang ilaw. Hindi niya rin binuksan ang telebisyon. Wala siyang gana sa kahit na ano. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang dalawang maletang nakahanda na sa tabi ng sofa. Nakapag-impake na siya ilang oras na ang nakalipas. Kailangan na niyang umalis. Ngunit may bahagi ng puso niya na naghihintay pa rin. Hindi dahil gusto niyang manatili, kundi dahil gusto niyang maintindihan. Gusto niyang malaman kung bakit. Bakit nagbago ang lalaking pinakasalan niya? Bakit bigla siyang naging kaaway? Bakit tila galit na galit ito sa kanya? Niyakap niya ang sarili. Mabigat ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Pagod na si Rebecca. Pakiramdam niya'y wala nang natitira sa kanya. Bandang 9:00 ng gabi nang marinig niya ang tunog ng pinto. Dumating na rin siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Handa na siyang kausapin ito. Handa na siyang marinig ang katotohanan kahit masakit at tuluyan siyang durugin ito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may isa pang anino na pumasok kasama ni Falcon. Natigilan siya nang marinig ang hagikhik ng babae. Hindi niya agad makita kung sino dahil madilim. Narinig niya lang ang tawa ng babae. Masyadong magkalapit ang mga ito at sumunod ang bawat tunog ng halikan. Parang may malamig na bagay na unti-unting sumasakal sa kanya. Tumayo siya ng tuwid. Nanginginig, naguguluhan, nasasaktan. At pagkatapos ay inabot niya ang kamay sa switch. Bumukas ang ilaw at biglang lumiwanag ang buong sala. Ha? Bakit nagbukas? Tanong pa ng babae ni Falcon. Pero bago pa makalingon kay Rebecca ang babae, agad na hinila pabalik ni Falcon ang kabit nito. Muling hinalikan ng puno ng pananabik na parang wala siya ron. Dilat na dilat ang mga mata ni Rebecca. Nang tumingin sa kanya si Falcon habang hinahalikan ang babae nito, doon na sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Rebecca. Nang huminto ang mga ito, sa wakas, nakita na niya ang mukha ng babae. Nanlaki ang kanyang mga mata. Rika? Sa lahat pa talaga ng tao, ang sariling kapatid niya pa. Natigilan din si Rika. Halatang hindi nito inaasahan na makita siya roon. Ngunit si Falcon ay nanatiling malamig. Parang wala lamang na nahuling niya ang mga ito. Parang hindi nito winasak ang buong mundo ni Rebecca sa isang iglap. Akala ko walang asawa mo rito, kaya malakas ang loob mong dalhin ako rito sa penthouse mo, Falcon. Hi sis, nakangising bati ni Rika. Hindi na siya nagtanong, hindi na siya humingi ng paliwanag. Pagod na si Rebecca. Tahimik niyang kinuha ang hawakan ng kanyang maleta at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Rebecca, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Seryosong tanong ni Falcon. Tiningnan ang mga maleta niya. Hindi siya tumigil. Ayaw na niyang marinig ang boses nito. Ayaw na niyang makita ang mukha nito. Ngunit biglang humarang si Falcon. Napahinto siya. Habang si Rika naman, napatingin sa kanilang dalawa. Hayaan mo na siya. Kung gusto niyang umalis, edi umalis na siya. Sabi ko naman sa'yo, magsisisi ka na pinakasalan mo siya. I told you, wala siyang kwentang asawa. Tapos na rin naman kayo. Nandito na ako, Falcon. Napalingon si Falcon kay Rika at malamig itong tiningnan. Umuwi ka na. Natigilan si Rika. Ano? You can't be serious. Anong umuwi na? Inimbitahan mo ako. Sabi ko umuwi ka na. Kakausapin ko ang asawa ko. Mariing sabi ni Falcon. Tahimik na nagkatitigan ng dalawa. At sa huli,
Si Rika ang unang umiwas ng tingin. Wala itong nagawa kundi kunin ang bag nito at umalis. Pagkasara ng pinto, katahimikan ang pumuno sa buong penthouse. Sila na lamang dalawa. Mag-asawang wasak na. Parang hindi na magkakilala at puno ng lihim. Dahan-dahang yumuko si Rebecca upang kunin ang maleta. Ngunit pinigilan siya ni Falcon. "Aalis ka?" tanong nito. Napatawa siya ng mapakla. "Sa tingin mo, may dahilan para manatili pa ako?" Umigting ang panga nito. "Hindi ka aalis. Sino may sabing aalis ka? Asawa kita. Sa tingin mo makakaalis ka ng ganun lang? Hindi ka makakawala sa akin ng ganun lang." Napatingin siya rito. Mahal na mahal niya si Falcon. Hulog na hulog siya kaya masakit na ang lalaking minamahal niya nagbibigay din ng labis na sakit. "Wala ka ng karapatang pigilan ako. Huwag kang mag-alala. Magpaprocess ka ng annulment. Pipirma agad ako para maging malaya na kayo ng kabit mo." Nanginginig niyang sabi. Tahimik si Falcon, ngunit kita niya ang galit sa mga mata nito. At hindi niya maintindihan kung bakit ito pa ang galit. Siya ang niloko at sinaktan, pero parang siya pa rin ang may kasalanan. "Umakyat ka at ibalik ang mga gamit mo. Hindi ka aalis." Napakunot ang noo niya. "Ano? Hindi. Aalis ako. Hindi mo ako mapipigilan." Biglang tumaas ang boses ni Falcon. "Hindi ka sabi aalis." Napaatras siya at lalo siyang nalito. "Ano pa bang gusto mo? Aalis na ako kung ayaw mo na sa akin. Aalis ako para matahimik na ang mga buhay natin. Kung gusto mo ang kapatid ko, dun ka na. Wala na akong pakialam. Makikipaghiwalay na ako. Nakatakas ako sa poder ng pamilya ko na hindi ako trinato ng tama. Hindi ko nahahayaan na maulit pa yon. Akala ko iba ka sa kanila. Pareho ka lang din pala nila." Huminga ng malalim si Falcon. At nang muli itong magsalita, parang bomba ang bawat salita nito. "Ako, katulad nila. Bakit saan ka nang galing? Hindi ba sa pamilyang yon? Kasalanan mo kung bakit namatay si Jericho." Nanigas si Rebecca. Parang may kidlat na tumama sa kanya. Paano mong nakilala si Jericho?" Galit na galit si Falcon. "Oo, kilalang kilala ko. Dahil kapatid ko siya at pinatay mo siya." Tuluyang nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Si Jericho na kaibigan niya noong nasa high school ang tinutukoy nito. Ang tahimik na lalaki. Mabait at malaki ang pagkagusto kay Rika. Ang lalaking namatay matapos mahulog mula sa gusali. Ang lalaking sinabi ng lahat na nagpakamatay, ngunit alam ni Rebecca ang katotohanan. Dahil nakita niya yon, alam niya ang nangyari. "Kaya," nanginginig ang boses ni Falcon, "pinakasalan kita. Kasi gusto kong pagbayaran mo ang kasalanan mo. Nagpakamatay siya dahil sa'yo. Masayahin ang kapatid ko. Nang mag-imbestiga ako, kayo ang malapit sa isa't isa. Anong ginawa mo sa kanya? Ano ang ginawa mo?" Parang may sumabog sa kanyang utak. Hindi niya alam kung matatawa ba siya, maiiyak o magagalit. Pinakasalan lang pala siya para mapaghigantihan. Tinalikuran niya na lang si Falcon. Kinuha niya ulit ang maleta. Wala siyang panahong magpaliwanag sa walang kwentang lalaki. Pero nakipag-agawan si Falcon sa kanya ng maleta. Marahas nitong inagaw at sinipa palayo ang maleta. "Ano ba?" Malakas niyang sigaw. "Kinakausap pa kita." Galit din itong sigaw. Napatili si Rebecca nang buhatin siya ni Falcon na parang sako. Binagsak sa kama at agad na pinatungan. Pinilit siyang halikan pero tinulak niya ito at sinampal. Mas lalong nagalit si Falcon at agad na pinunit ang kanyang damit. Napasigaw si Rebecca at malakas na umiyak. "Tama na! Tama na!" Unti-unting nawalan ng lakas si Falcon. Parang bigla na lang nahimasmasan. Kinuha niyang pagkakataon para itulak ito palayo. Kumuha siya ng coat na nakita niya at agad na tinakpan ng sarili. "Tama na! Tama na!" Ulit niya at nanginginig na napadausdos sa sahig. Natulala na lang si Falcon. Pinilit niyang ayusin ang sarili at puno ng galit na tiningnan ang kanyang asawa. "Akala mo ako? Naging mabuting kaibigan sa akin si Jericho." Napakunot noo si Falcon at may nabanaag siyang konsensya sa mga mata nito. Mariing umiling si Rebecca. Napapikit habang sumisigaw. "Akala mo ako ang dahilan kung bakit namatay si Jericho? Hindi ako ang dahilan. Si Rika ang may gawa. Hindi ako."
Umawang ang bibig ni Falcon. May gusto si Jericho kay Rika. Wala siyang gusto sa akin. Magkaibigan lang kami ni Jericho. At nung araw na yon, nag-away sila. Hindi ko alam kung anong pinag-awayan nila. Ang naabutan ko lang, tinulak ni Rika ang kaibigan ko sa building na yon. Titig na titig sa kanya si Falcon. Parang hindi ito makapaniwala. Napailing ito. May kasalanan ka pa rin. Hindi ka nagsumbong. Oo! Nanginginig ang mga kamay ni Rebecca habang pinupunasan ng mga luha. Araw-araw kong dalang bigat na yon. Pinagtakpan ko si Rika. Pero anong magagawa ko, Falcon? Kapatid ko si Rika. Pinagbantaan ako ni Mama na kapag hindi ako nakikooperate na malinis ang pangalan ng kapatid ko, ako ang babalik na rin nila. Ako ang hahayaan nilang mabilanggo. Wala silang pakialam sa akin. Sinapo ni Falcon ang ulo. Parang gulong-gulo ito sa mga sinasabi niya. Pero paninindigan yun ni Rebecca. Yun ang totoo, at kung may dapat siyang pagbayaran, siguro nga ay haharapin niya na lang yun. Pero hindi siya papayag na siya lang ang sumasalo ng lahat ng galit ng kapatid ni Jericho. May kasalanan ako. Sige, haharapin ko. Hindi ako tatakas. Pero tama bang ako ang lubos na magdusa? Hindi ko ginusto ang nangyari kay Jericho. Naipit lang ako. Umiiyak niyang singhal kay Falcon. Ikaw, nagkamali ka na nga ng pinaghihigantihan mo. Ginawa mo pang kabit ang totoong gumawa sa kapatid mo. Kumuyom ang mga kamao ni Falcon at mas lalo siyang natatakot. Kaya sa pagkakataong yon, lumabas na siya sa kwarto. Hindi na siya pinigilan ni Falcon, pero habang naglalakad siya pababa ng hagdan, narinig niya ang malalakas na sigaw ni Falcon at ang pagkabasag ng mga gamit. Mas lalong naiyak si Rebecca. Nasasaktan siya sa nangyari sa kanilang dalawa. Hindi siya tatakas. Pagbabayaran niya ang pagtakip ng kasalanan ni Rika kay Jericho. Pero gusto na muna niyang huminga sa lahat ng yon. Humihikbing kinuha niya ang mga maleta. Kailangan ko nang umalis. Hindi siyang asawa ko. Hindi na. Lumabas si Rebecca ng penthouse. Naglakad lang siya ng naglakad habang hila ang mga maleta. Iyak lang siya ng iyak at sobrang nanghihina. Bakit ba ganito ang buhay ko? Bakit pinapahirapan ako ng ganito? Jericho, sa ganitong paraan mo ba ako gustong magbayad ng kasalanan ko sa'yo? Tumigil siya sa paghakbang at napaluhod. Kahit nang umulan, hindi na siya sumilong pa. Iyak lang siya ng iyak. Dinadama ang lahat ng sakit na mayroon siya sa loob ng ilang taon. Hanggang sa unti-unti, nawala na lang si Rebecca ng malay. Pagising niya, nasa isang ospital na siya. Medyo nahihilo pa. Anak? Umiiyak na sabi ng isang ginang na elegante ang itsura. Kumunot ang noon ni Rebecca. Anak? Tumulo ang mga luha nito. Ako si Regina. Finally, nahanap din kita. Ako ang totoo mong ina, Rebecca. Umawang ang kanyang bibig. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Pero isa lang ang alam ni Rebecca. Yun ang simula ng pagbabago sa buhay niya na puno ng kasinungalingan. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang galit at paghihigante ay hindi tunay na nakakapagpagaan ng bigat na dala ng ating puso. Kapag hinayaan nating manaigang sakit at sama ng loob, maaari tayong makasakit ng ibang tao nang hindi natin namamalayan. Maaaring akala natin na makakahanap tayo ng kapayapaan sa paghihigante. Ngunit hindi nito mababago ang nakaraan o maibabalik ang mga bagay na nawala na. Kung nagustuhan nyo ang part 1 ng kwentong ito, abangan ang part 2 bukas.